Tinutupad sa loob ng Iglesia ni Cristo ang pag-aabuloy at paghahandog ng buong katapatan, buong puso, at buong galak, sapagkat ito ay utos ng Diyos na mababasa sa Biblia. Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Diyos, sa makatwid baga ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kanyang pangalan. Dadapwat ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan, sapagkat sa mga gayong hain, ang Diyos ay totoong nalulugod. Bago pa man bautismuhan ng isang umaanib sa Iglesia ni Cristo, ang aral na ito ng Diyos ay ipinauunawa sa Kanya. Tinitiyak na maliwanag sa Kanya hindi lamang kung sino ang nag-utos ng gawaing paghahandog at kung papaano ito dapat isagawa, kundi maging ang pinag-uukulan ng natitipong handog. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos, sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Sa Iglesia ni Cristo ay hindi tinatakdaan ng miyembro kung magkano ang kanyang ibibigay o ihahandog. Bawat isa ay nagbibigay ayon sa pasya ng kanyang puso, taglay ang hangarin na makatulong upang matakpan ang pangangailangan ng Iglesia. Narito ang pinaggugugulan ng mga salaping inihahandog sa Iglesia ni Cristo. Pinangangasiwaan ang paglilingkod ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo mula sa tanggapang pangkalahatan ng Iglesia na nasa lungsod ng Quezon. Sa pamamagitan ng iba't ibang mga kagawaran dito ay isinasagawa ang masinop na pangangasiwa at pangangalaga sa lahat ng mga kaanib sa iba't ibang panig ng daigdig. May mga tanggapan din na pandistrito at panlokal hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig na may mga kaanib ang iglesia. Ginagawa ito upang matupad ang aral ng Diyos na pangalagaan ang kanyang bayan at gawing may kaayusan ang lahat ng bagay. Bahagi ito ng pinag-uukulan ng abuloy ng Iglesia. Ang pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos ang isa pa sa mga pangunahing pinag-uukulan ng mga salaping nalilikom sa mga pagsampang pangkapulungan ng Iglesia. Patuloy ang pagpapadala ng misyon ng Iglesia ni Cristo, hindi lang sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig upang maipangaral ang mga salita ng Diyos.
nagsasagawa rin ng malalaking pamamahayag sa iba't ibang dako. Ang mga ito ay idinaraos hindi lamang sa loob ng mga gusaling sambahan, kundi maging sa mga pampublikong lugar. Bunga nito ay maraming mga tao ang nakapagbalik loob sa Diyos. Malaking halaga rin ang ginugugol sa pagpapalaganap sa pamamagitan ng radyo at telebisyon. Ang mga pagsasahimpapawid ng mga aral ng Iglesia ni Cristo ay hindi lang sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bansa, sa iba't ibang himpilan. Puspusan ding itinataguyod ang paggamit ng satellite broadcast upang makarating sa buong mundo ang dakilang misyon ng Iglesia. Nang magkagayoy nagsibangon ng mga pangulo ng mga sambahayan, ng mga magulang ng Huda at Benjamin, at ang mga saserdote, at ang mga Libita, sa makatwid bagay lahat na ang diway kinilos ng Diyos na magsiahong itayo ang bahay ng Panginoon na nasa Jerusalem. At lahat na nangasa palibot nila ay nangagpatibay sa kanilang mga kamay ng mga sisidlang pilak, ng ginto, ng mga pag-aari at ng mga hayop at ng mga mahalagang bagay, bukod pa sa lahat ng kusang inihandog. Bago makapagpatayo ng gusaling sambahan, ay kailangan muna ang lupang pagtatayuan nito. Sa pagbili pa lamang ng lupa ay malaking halaga ng kailangan. Lalong malaking halaga ang ginugugol sa pagpapatayo ng ganitong mga gusaling sambahan. Sa maraming mga gusaling sambahang naipatayo na at patuloy pang ipinatatayo ng Iglesia ni Cristo, hindi lamang sa ating bansa, kundi maging sa ibayong dagat, malaking halaga ang ginugugol dito. Sinisikap ng pamamahala ng Iglesia na bawat lokal ay maipagpatayo ng gusaling sambahan, batay sa laki ng kongregasyon. Ang gawaing ito ay sinimulan sa panahon pa ni kapatid na Felix Manalo. Ang gawaing ito ay ipinagpapatuloy ng kasalukuyang tagapamahala ng Iglesia. Sapagkat ang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo ang tipunang dako ng mga hinirang sa pakikipagtipan sa Ama, ang pangkalahatang floor plan ng looban ay rectangular at naglalaman ng mga upuang sapat para sa kongregasyon. Ang mga palamuti sa mga dingding at kisame ay karaniwang yari sa kahoy, minolding konkreto na inukit at kinortehan ng iba't ibang anyong geometrika. Ito ang construction support facilities ng Iglesia ni Cristo. Binubuo sa dakong ito ang iba't ibang kasangkapan para sa mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo. Mula rito ay iniluluwas ang mga kasangkapang ito para sa mga gusaling sambahan, hindi lamang dito sa ating bansa, kundi maging sa ibayong dagat.
Maidaragdag pa rito ang mga dumarami na ring bilang ng mga naipatayong gusaling sambahan sa ibayong dagat. Halos sa lahat ng kontinente ay meron ng mga gusaling sambahan ang Iglesia ni Cristo. Maging sa mga maliliit na isla sa Dagat Pasipiko. Nais naming ipabatid sa inyo na ang lahat ng mga mehoras at mga ari-ariang binanggit namin ay nasa pangalan ng Iglesia ni Cristo, hindi sa pangalan ng namamahala sa Iglesia. Ito ay ilan sa mga titulo ng lupa na pag-aari ng Iglesia. Napakadaling malaman kung kanino nakapangalan ang mga ari-ariang ito at hindi maipagkakaila sapagkat ito ay nasa pag-iingat ng sangay ng pamahalaan na nag-iingat nito. Halimbawa ay sa Assessor's Office at sa Registry of Deeds. Hindi rin sapat na meron ng naitayong gusaling sambahan kundi pinamamalagi ang kaayusan nito. Ito man ay ginugugulan din ng malaking halaga. Maging ang pagpapaayos ng mga kasiraan nito at pagpapalit ng mga kasangkapang hindi na angkop ay ginugugulan din mula sa mga nalikom na handog ng Iglesia. Kung ang Iglesia ni Cristo man ay nagpapatayo ng malalaki, maaayos at magagandang gusaling sambahan, hindi sa layuning hangaan ng iba at ipagpaligsahan sa ibang pangkati ng pananampalataya na nagtatayo rin ng gusaling sambahan, kundi sa napakabanal na layunin na makalwalhati sa Diyos. Magsiahon kayo sa bundok at magdala ng kahoy at magtayo kayo ng bahay at aking kalulugdan at ako'y luluwalhati, sabi ng Panginoon. Bukod po sa pagdalaw ng tagapamahalang pangkalahatan, ano pa pong ilan sa magagandang balita para sa mga kapatid natin dyan sa Australia na nais din pong marinig ng mga kapatid na nakasubaybay sa atin sa iba't ibang panig ng mundo? Sa Australia, Oceania, ay meron tayong 7 kapilya na under process. At ngayon ay inaasikaso ng ilipat sa pangalan ng Iglesia. Ang isa ay sa Binrith City area, Greenbank, Melbourne, Wyndham, Melbourne, sa Eastern Sydney, sa North Sydney, sa Liverpool, Sydney area, at sa Dandenong, Melbourne. Napakarami na nating kapatid sa Australia at nangangailangan na sila ng mga malalaking kapilya, kaya ipisa sa ng pamamahala na bili na ang mga property ito. Kapatid na John, papaano po nahahayag sa pamamagitan ng mga mehoras na yan ang pagtulong ng Panginoong Diyos sa patuloy na pagtatagumpay ng Iglesia ni Cristo sa kabuuan? Sa iba't ibang bansa na nakakabili ng property ang Iglesia, na ngayon ay 78 bansa na ang nararating na Iglesia, at lahat ng bansang yan ay sinisikop ng pamamahala na ang lahat ng lokal ay maibili ng kapilya. Ang lahat ng yan ay galing sa abuloy ng Iglesia, sa awa at tulong ng ating Panginoon Diyos. Nakatatawag ng pansin, ang mga nabibili nating property galing sa iba't ibang reliyon. Reliyon ng Protestante, reliyon ng Katoliko. Ibinebenta na nila ang kanilang mga kapilya. At batay sa aming mga pagtatanong-tanong sa kanila kung ba't nila ibinebenta na, ayon din sa kanila, wala na raw sumisimba sa mga kapilya nila. Ito yung nabili na natin. Sa loob lamang nung nakaraang taon hanggang ngayon, itong sa Hamamatsu, Japan, sa Northeast Asia District natin, sa Canterbury, Australia, nakabili tayo ng kapilya ng Presbyterian Church. Doon sa malayong bansa ng Denmark,
sa Copenhagen, ay nakabili tayo ng property ng Jehovah's Witnesses. Doon din sa isang malayong bansa sa Ireland, sa Belfast, nabili natin ang kapilya ng The Upper Room Church. Nakabili rin tayo ng isang property sa Ibiza, Spain. Sa Madrid, Spain. Sa Southern Europe. At doon sa malayong bansa sa Canada, nakabili tayo doon sa Regina. Ang may-ari nito dati ay ang Apostolic Evangelical Lutheran Church Incorporated. Nakabili din tayo sa Saskatoon, Canada. Ito ay pag-aari naman ng isang reliyon, ang tawag ay St. David United Church. Sa Edmonton, South Alberta, nakabili tayo ng property ng Bochenian Eastwood United Church. Sa Gated Birch, Maryland, nakabili rin tayo ng property ng Apostolic Assembly of the Faith of Church of Christ. Sa New Jersey, ay nabili natin ang kapilya ng Ukrainian Congress Committee of America. Doon sa New York, sa Bronx, ay nabili natin isang napakagandang kapilya ng Lutheran Church. Sa Miami, Florida, dito sa Miami, Florida, 13 kapilya ng Katoliko pinagbibili. Binili natin yung isa na napakalaking compound ay pag-aari ng St. Vincent de Paul Church. Sa Arlington, Florida, nabili natin ito sa Cornerstone Assembly of God. Sa Cocoa Beach, Florida, nabili natin ang kapilya ng Good Shepherd Baptist Church. Orange Park, Florida, ang pag-aari ito na nabili natin ng Bible Baptist Church of Mandarin. Sa Minneapolis, Minnesota, nabili natin ang kapilya ng Calvary Baptist Church. Chesterton, Indiana, ito'y pag-aari dati ng First Christian Church. Sa St. Louis, Missouri, nabili natin ang kapilya ng Marvin Park Methodist Church. Sa Great Lakes, Illinois, nabili natin ang kapilya ng A.M. Eckhod Jewish Synagogue. Sa Fort Worth, Texas, pag-aari ito ng Baptist Church. Sa Lakewood, Washington, nabili natin ang kapilya ng Hope Fellowship Church of God. Sa Kent, Washington, ang nabili natin ay pag-aari ng Korean Hansaran Church. Nakabili rin tayo sa Fresno, California. Ito ay nabili natin sa Embassy Ministry International, isang relihiyong protestante. Sa South San Francisco, ay nabili natin ang kapilya ng First Church of Christ Scientist. Sacramento, California, ang may-ari nito ay Gloria de Lutheran Church of Sacramento. 7 building itong malalaki, ang isa rito ay kapilya na ito'y naihandog ng ating mahal na kapatid noong nitong taong ito. Sa Mountain View, California, nabili natin ito sa Calgary Assembly of God. Nakabili tayo sa Fairfield, California. Pag-aari ito ng New East Frontier Incorporated. Sa Glendale, Arizona, nakabili tayo ng property ng Presbyterian Church. Kung tawagan ng kanilang religion ay Arizona Korean Presbyterian Church. Sa Las Vegas, Nevada, ang nabili natin doon ay pag-aali ng Greater St. Paul Church of God. Sa El Cajon, California, ito'y pag-aari ng Victory Outreach Church.
Doon sa Summerlin, Nevada, nakabili tayo ng kapilang Lutheran Church American. Sa Bakersfield, California, ang kapilyang nabili natin ay pag-aari ng Second Church of Christ Scientist. Sa Wahiawa, Hawaii, nabili natin ang kapilya ng Korean Church. Sa New Era, Hawaii, ay nakabili tayo ng isang vacant lot na napakalaki na pag-aari ng Calvary Church. Dito itatayo ang bagong kapilya ng New Era, Hawaii, na kung saan ay naroon ang ating museum noong magpunta si kapatid na Iranyo Manalo noong 1968. Tangi sa mga gusaling sambahan, may iba pang mga gusali na ipinatayo ng iglesia. Itinatag ng Iglesia ni Cristo ang New Era University, isang non-stock, non-profit na institusyon at isa sa may pinakamababang singil sa matrikula. Ang main campus nito ay sa Barangay New Era, Quezon City. Mayroon itong iba pang campus na matatagpuan sa Batangas, General Santos City at Pampanga. Nagpatayo rin ang pamamahala ng mga pabahay para sa mga ministro at nagsisipaglingkod sa mga tanggapan ng iglesia. Ang mga pabahay na ito ay ipinagawa ng pamamahala ng iglesia, hindi upang maging negosyo. Ang inyo pong nakikita sa aking likuran ay mga scale models ng mga infrastrukturang nakatakdang itayo sa siyudad de Victoria sa Bukawi, Bulacan. Kapilang dito ang Philippine Arena na itinuturing na magiging world's largest arena. Ang groundbreaking ceremony na nagsilbing hudyat ng opisyal na pagsisimula ng pagtatayo ng nasabing mga infrastruktura ay pinangunahan po ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ito ay sinaksihan ng ilang piling panauhin at ng mga nagdisenyo at nakatakdang magtayo nito. Alamin natin ang detalye ng mga itatayong infrastruktura sa report ni kapatid na Montreville Boy. Upang tayo po ay magkaroon ng mga karagdagang impormasyon kaugnay ng mga itatayong gusali dito sa Bukawi, Bulacan, ay kakausapin po natin ang ilan sa mga kontraktor, gayon na rin ang ilan sa mga bumuo ng disenyo nito. Ilan lamang ito sa malalaking proyekto na idinisenyo ng kumpanyang Populous. Sa groundbreaking ceremony ng Philippine Arena, si Mr. Andrew James ang kanilang representative. When Iglesia Ni Cristo first contacted us, I'm a foreigner. I didn't know a lot about the Philippines. It's such an ambitious project and so unusual. And I think it'd be great. I think it'd be really exciting. You know, no one's done this before. So no one has designed 50,000 seats in a bowl. I want to go and see what it feels like to look around and see that many people all sitting down. You know, we do outdoor things like that or stadiums, but nothing indoor of this size. Para mas madaling maunawaan kung gaano kalaki ang Philippine Arena, doble ang laki nito kung ikukumpara sa pinakamalaking arena sa Estados Unidos. Gayon na rin sa Europa na nakapaglululan lamang ng mahigit sa 20,000. The bowl is a side, or rather the stage is side mounted. So the stage is at one end, which is different from most
arena buildings where the stage is in, or the floor is in the middle of the building. That's because it will function primarily as a auditorium. So everybody will be focused on one point in it, rather than on a game and all around it. And in an auditorium, the speaker tends to always face one way, whereas in a sports game, the game is happening all over the place. So that's the first thing. You see the seating well here? That's 50,000 people. As I said before, it's twice as big as the next biggest seating bowl in the world, plus it's one-sided. So it will be totally unique in terms of viewing, in terms of size, in terms of atmosphere for indoor events. Then the floor area that you see there, that needs to be big enough to cater for tennis, basketball and gymnastics, so that this building can be used if the Philippines chooses to bid for, say, a Southeast Asian Games or an Asian Games. This building could be one of the key features of the bid for that game. It may even be used for an opening or closing ceremony as well. It's likely to be the biggest building that the Philippines has. Katulad ni Mr. Andrew James, malaki rin ang bahaging gagampanan ni Mr. Chris Sparrow. Narito naman ang ilan sa mga proyekto ng kumpanya na kanyang kinabibilangan. This will be a magnificent project that we are going to construct here, and Bureau Happold is honoured and privileged to be a part of this construction. The roof will span some 160 metres. Which is about 1.5 soccer pitches. I don't know if you play soccer, but it's about 1.5 soccer pitches. The roof will contain 9,000 tons of steelwork. All the steelwork will be brought here from outside of the Philippines, probably from Korea. It will be assembled here on this particular site in bits, and then will be erected up to its final position, 60 metres up in the air from where we are now standing. So about 15 stories high. So it will be a major building. The building will be founded on piles. The piles are now being constructed. They will be taken down to a firm stratum, so the building will be safely founded on pile construction. One of the biggest challenges we found on this particular project was designing for earthquake loads. The earthquake, as everybody knows in the Philippines, is a very big force, and we'll be designing this building for about a third of the dead load of the building. We will be designing for horizontal loads for the building. The building will be fully air conditioned. It will be, the average temperature will be 25 degrees centigrade, which is world-class standard for comfort, this particular building. Sa pagsasakatuparan ng malaking proyektong ito ay katuwang ang Hanwha Engineering and Construction Corporation sa pangunguna ni Mr. Yung Chung Kim. Ito naman ang ilan sa mga proyekto ng kanilang korporasyon. Since its establishment in 1962, Hanwha Engineering and Construction Corporation has played a key role in Korean construction industry and has achieved an impressive track record encompassing experience in engineering and construction of large-scale civil work, wide range of plant work, intelligence building, housings, and mixed-use planned community development work. Sa pagtutulungan ng mga kilalang kumpanya at korporasyon sa larangan ng pagtatayo ng malalaki at kilalang istruktura sa iba't ibang panig ng mundo, inaasahang magiging maayos, mabilis, at maganda ang pagkakagawa ng Philippine Arena. I think it's a fantastic team that we're involved in, and I really look forward to making this a world-class project. The world's largest arena project, accommodating 50,000 persons,
is a challenging one. And taking our experience worldwide we have gone through, I believe we can do the best job for our client. In conclusion, I just want to say it's probably the most exciting and ambitious project that we know of in Asia. It's certainly the largest building of its kind, and the fact that it will be the centerpiece for a whole new city, a whole new community, makes it one of the most important buildings. It will possibly be the largest and most important building in the whole of the Philippines for the next 10 years or more. Yan po ang ilan lamang sa mga detalye ng itatayong mga gusali ng Iglesia ni Cristo dito sa Bukawi, Bulacan. Balik po sa inyo, kapatid na Arnel. Maraming salamat kapatid na Montreville. Kabilang po sa mga dumalo sa groundbreaking ceremony ay ilang opisyal ng pamahalaan. Bukod sa mga local government officials, ay sumaksi rin ang ilang miyembro ng Kongreso ng Bansa. Kinapanayam sila ni kapatid na Jun Miranda at narito po ang kanyang pag-uulat. Ang malawak na lupaing ito na pagkatayuan ng Philippine Arena ay isang farmland ayon sa punong bayan ng Bukawi. Dahil nga ito ay hindi naman irrigated, kaya ito ay na-reclassify para sa ganitong mga proyekto. Ang Bukawi nasa puso ng lalawigan. Kung ito inalagay sa dulo o kaya sa bungad, ay maaaring kakaunti ang makikinabang. Pero yung pagkakalagay sa sentro, kung anumang kaunlaran, ang daloy nito ang ligwak ay tutungo sa kabuuan ng ating lalawigan. Itong NLEX, half the population pass through here all the time, di ba? Papunta sa norte. It will be a phenomenal structure, edifice, and development on its own for the country. Kinagagalak po ng mga taga dito sa Bulacan na dito sa kanilang lalawigan na pili ng Iglesia ni Cristo na ipatayo ang Philippine Arena sapagkat kinikilala po nila na ito ay isang karangalan sa kanila at makapagbibigay ng malaking tulong para lalong bumilis ang pag-unlad ng kanilang lalawigan. Ito pong Iglesia ni Cristo, kilala po naman natin at kanina po nabanggit na magpapatayo po dito ng eskwelahan na para po sa lahat, hindi para sa kanila lang. At yung pong ospital na sinasabi din na dito tatayo. Naniniwala po ako na marami pang establishment na matatayo. Nangangarap kami na magkaroon ng ganitong proyekto rito, pero ito'y kumbaga pangarap pa lamang noon. Na ngayon kaya kami natutuwa dahil ito'y maisa sa katuparan na. It's more than just ambitious. It is historic. Itong centerpiece lang ito, itong Philippines Arena nito, is already the biggest structure of its kind in the world. No? Na yun, it takes, naisipin mo pwedeng gawin pala rin sa atin yun at meron tayong kakayahan na gawin. Para sa akin, that is a colossal decision. Sabi ni Ka Eduardo, matagal na rin naiisip yun. Pero I'm very happy that it is now becoming a reality. At nakita ko na talagang top-notch yung mga pinili na gagawa, arkitekto, designers, and so forth. So gusto sabihin talagang ipagmamalaki natin ito, hindi lang para sa Bulacan, para sa buong bansa. Katuparan ng isang pangarap sapagkat ito'y magbibigay ng kaunlaran at kadakilang higit pa para sa aming lalawigan at sa buong bansa. Napakalaking tulong nito para sa pag-unlad ng aming ekonomiya. And of course, yung tourism natin. Hindi lamang ito tatangkilikin ng aming mga kababayan, kundi ito ay tatangkilikin ng buong bansa at maging ng mga dayuhan. Isang panaginip na nagaganap, di ba, para sa lahat. Kaya I look at it that way and ako rin, I want to give it full support. Alam natin na hindi lamang napakatalino ng pagkakapili, kundi mayroong basbas ng ating Panginoon. Umaasa po ang mga Bulakenyo, lalo na po ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na lalo pang maraming mga gusali ang ipatayo ng Iglesia ni Cristo sa kanilang lalawigan. Balik po sa inyo, kapatid na Arnel. Pangunahin din po sa mga dumalo sa groundbreaking ceremony ay mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Sa panayam ni kapatid na Eric Sarate kay kapatid na Glicerio Santos Jr. ay alamin po natin ang iba pang detalye kaugnay ng mga itatayong infrastruktura sa dakong ito.
Pangunahin sa mga sumaksi sa isinagawang groundbreaking ay ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Nakita natin ang kapatid na Bienvenido Santiago Sr., ang kapatid na Glicerio B. Santos Jr., ang kapatid na Ernesto V. Soratos, ang kapatid na Radel Cortez, kapatid na Rodel Cabrera, narito rin ang kapatid na Roland Esguera, ang kapatid na Matt Pareja, nakita rin po natin ang kapatid na Isaias Samson Jr. at marami pa pong mga ministro ng Iglesia ni Cristo. At meron po tayong panayam sa General Auditor ng Iglesia ni Cristo kay kapatid na Glicerio Santos. Kapatid na Jun, kayo po ang pangunahing kasama ng ating pamamahala sa pakikipag-usap dito po sa ating mga kontraktor, architectural design consultant. Ano po ang impresyon nila nang malaman nilang sinasabing isang minoriya na relihiyon sa Pilipinas ang magpapatayo ng isang napakalaking arena? Alam mo, yung kontraktor natin na taga-Korea, international sila. Yung ating gumawa ng design, yung Papulus, taga-Australia, at yung ating structural engineer, taga-United Kingdom, ng mga kausap namin yan, hindi halos sila makapaniwala na itong isang minoriya na dati, una, hindi sila makapaniwala na naging pambuong daigdig ito. Akalain mo, sabi nila, bakit naging 98 countries and territories all over the world na? At nang sabihin ko na papagawa tayo ng isang dome na malaki na 50,000 capacity, magpapagawa tayo ng ospital na 330 bed capacity, magpapagawa tayo ng sports complex. Dito sa lugar na ito, sabay-sabay, nagulat. Sabi nila, kahanga-hanga ang iglesia. Sabi nila, paano nangyari? Sabi ko, itong katunayang may Diyos ang iglesia. Kung wala ang Diyos, kung wala ang tunay na pamamahala, hindi mararating ng iglesia ang kaluwalhatiang ito. Alam mo, nung marinig nila yan, naging interesado sila, alamin ang doktrina nito. Kasi nag-research po sila? Nag-research sila. Kasi napunan nila, ba't yung mga iglesia katolika, yung ibang reliyon, tinatamlayan na ng pagsimba. Ay, wala na raw sumisimba. Sila mismo raw yung reliyon nila parang na-neglect na nila. Pero ba nakikita lang, mga kapatid, lalo na sa panong ito na maraming problema, lalong nagtatalaga sa paglilingkod. Lumalakas ang abuloy, sumisigla sa pagsamba, kaya interesado sila. Pinag-aaralan nila ngayon na kung anong naging kasaysayan ng iglesia, paano nakarating ito sa ganito. Kaya sabi nga ni James Andrew, ang iglesia ni Cristo niya ngayon makikilala na sa buong mundo. Kasi itong itatang ito, pag-uusap-usapan sa buong mundo The biggest in the world. Ang isang malaki, itong Araneta Coliseum. Pagkatapos nagtayo sa Korea, sa Taipei, anang 40,000 seating capacity. Pero yung atin, 50,000. At ito, pagka minaximize, magiging 55,000 seating capacity pa ito. Sa mga international competition po, mga special event na magtatanghal dito ang mga dayuhan, papayagan din ho ba ito na Iglesia ni Cristo? Alam mo, Eric, ngayon pa nga, mayroon ng kumukontrata, hindi pa tapos Hindi pa tapos, ay nabalita na ito na may ginagawa. Marami nang nag-aalok na kung pwedeng ka mag-gamitin nito. International mga artist. Yun yung circus sa China nung naroon kami. Di kinausap na. Yung mismo contractor ng China na nakipag-bid dito, sinabi niya kung maaari yung circus nila, mailabas dito. International circus. Ano po ang aasahan pa ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo? Alam mo ka, Eric, itong pamamahalang ito sa kasalukuyan, punong-puno ng tagumpay. Hindi natin maitatatwa yan. Kitang-kita natin, itong katunayan na kasama ni Ka Eduardo ang Diyos. Kung wala ang tulong ng Diyos sa kanyang pamamahala, hindi mararating ito. Itong malaking katunayan na dapat nating mahalin ang pamamahala, kasama niya ang Diyos, at tumulong tayo, ipanalangin natin siya. Napakarami niyang iniisip sa kapakanan ng iglesia ngayon. Napakarami niyang gustong marating ng iglesia. Ang sabi nga niya sa kanyang mga teksto, nagmamadali ang panahon. Malapit ng araw ng paghuhukom. Kinakailangan magmadali tayo na gamitin tayong kasangkapan ng Diyos na malwalhati iglesia. Isalubong sa muling pagbabalik ng Panginoon na malwalhati iglesia nito. Kaya ang aking laging pakiusap sa mga kapatid, lalo na sa atin ang mga ministro, una, tulungan natin ang ating tagapamahala. At higit sa lahat, ipanalangin natin. Bigyan siya ng malusog na pangangatawan.
padaluyin lagi ng saganang karunon kapangyarihan at ipatnubay lagi ang espiritu niya, ang espiritu ng ating Panginoon Diyos. Sana tulungan natin ang kapatid na Eduardo Manalo. Pagkatapos ng groundbreaking ay sinilayan ng tagapamahalang pangkalahatan kasama ang kanilang pamilya at mga panauhin ang model scale ng itatayong arena dito sa Bulacan kasama na ang iba pang mga infrastruktura. Nagkaroon din ng pagkakataon na makapag-usap-usap ang mga ministro kasama ang mga panauhin, mga punong bayan sa lalawigang ito at iba pang mga mahahalagang tao na nakarating sa pagkakataong ito. Mula po dito sa Bulacan, ako po ang kapatid na Eric Sarate para sa Iglesia ni Cristo Television Network. Sa pagkakataong ito ay pakinggan po natin ang ilang bahagi ng pananalita ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. At saksihan natin ang groundbreaking ceremony na kanila pong pinangunahan. Narito tayo ngayon upang saksihan ang groundbreaking ng itatayong Philippine Arena. Dahil po sa mabilis na paglago ng Iglesia ni Cristo, nangangailangan ito ng isang lugar para sa mga kapatid na mapagdadausan ng mga malalaking pagkakatipon, mga natatanging okasyon at iba pang mga aktibidad. Kaya ipinanukala ang pagtatayo nito noon pang panahong nabubuhay ang kapatid na Eranio G. Manalo. Sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos, ang panukalang ito ay magkakaroon na ng katuparan. At kung loloobin din ng ating Panginoong Diyos, sa dakong ito ay maisasagawa ang centennial celebration ng Iglesia ni Cristo sa 2014. Ngunit ang gusaling ito ay tatawaging Philippine Arena sapagkat ito ay hindi lamang para sa mga kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ipaglilingkod at ibabahagi rin namin ang paggamit nito sa lahat ng aming mga kababayan at maging sa international community. Sa dakong ito ay itatayo rin ang Eranio G. Manalo Medical Center at ang Bukawi Campus ng New Era University. Kasama na rin dito ang New Era University Sports Complex at Stadium. Ang lahat ng mga gusaling ito ay itatayo una para sa kaluwalhatian ng Panginoong Diyos, sa karangalan ng bansang Pilipinas at sa kapakanan ng ating mga kapwa-tao. Kaya pinasasalamatan namin unang-una sa lahat ang ating Panginoong Diyos at ang ating Panginoong Hesukristo dahil sa kanilang patuloy na pagtataguyod sa lahat ng larangan ng gawain sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kinikilala rin namin ang mga pinuno ng pamahalaan na nagbigay ng kanilang kooperasyon at pahintulot upang maisakatuparan ang pagtatayo ng mga gusaling ito. Kay Speaker Sonny Belmonte, sa pamahalaang lalawigan ng Bulacan, sa pangunguna ni Governor Alvarado, sa pamahalaang pambayan ng Bukawi at Santa Maria, sa pangunguna ni na Mayor Villanueva at Mayor Ramos. Maraming salamat po. On behalf of the Iglesia ni Cristo, I would also like to express our confidence in the capability of the design and construction groups we have engaged to undertake this project. Their representatives are Mr. Andrew James, Architectural Design Consultant of Populous, Mr. Chris Sparrow, Structural Design Consultant of Bureau Happold, and Mr. Hong Chung Kim of Hanwha Engineering and Construction Corporation. We thank you very much.
Inaanyayahan namin kayo ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, na atin pong gawin na ang groundbreaking ceremony. Marami pong salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang nasasaksihan po natin ay ang pagbubaon ng time capsule na naglalaman ng plano ng disenyo ng istruktura ng Philippine Arena. Palakpakan po natin ang ating tagapamahalang pangkalahatan at ang kanilang mga kasama. Sabik na pong inaabangan, hindi lamang ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, kundi maging ng buong mundo ang pagbubukas ng mga infrastrukturang ito sa mga unang buwan ng taong 2014. Ayon nga sa tagapamahalang pangkalahatan, ang lahat ng ito ay para sa kapakanan ng kapwa-tao, karangalan ng Pilipinas, at higit sa lahat ay kapurihan ng Panginoong Diyos. Nakikita ng mga kaanib sa iglesia na hindi nasasayang ang kanilang inihahandog sapagkat nagugugol sa kanyang kaukulan. Mula sa mga salaping inihahandog ng mga kaanib na ang karamihan ay hindi naman mayayaman, nagbunga ito ng malaking tagumpay dahil sa basbas ng Diyos sa mga handog. Ang lahat ng ginugol sa mga mehoras ng iglesia ay galing sa mga kusang handog ng mga kaanib. Ang iglesia ay hindi tumatanggap ng anumang tulong pinansyal mula sa pamahalaan o sa alinmang institusyon sa loob at labas ng Pilipinas. Lalong hindi ito galing sa sugal o sa anumang uri ng parapol. Ang Iglesia ni Cristo, buong kababaang masasabi namin sa inyo, ay walang pag-aari na nakasanla at walang utang sa kanino man. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng pagsisimula ng sugo ng Diyos, ang kapatid na Felix Manalo at ng Iglesia ni Cristo dito sa Pilipinas, nagsimula ito na napakaaba sa paningin ng mga tao. Halos ay nag-iisa noon ang sugo. Itinakwil siya maging ng kanyang mga kamag-anak at kababayan. Gayon may buong giting niyang itinaguyod ang gawaing ipinagawa sa kanya ng Diyos na ang tanging nagbigay sa kanya ng lakas, ng loob, ay ang pangakong tulong ng Diyos. Hindi naman siya binigo dahil ipinakita ng Diyos sa kanya ang katuparan ng kanyang mga pangako. Kaya wala kaming inaangking kapurihan sa mga tagumpay na inaani ng Iglesia at aanihin pa sa darating na panahon. Ang lahat ng kapurihan ay para sa Diyos na siyang tunay na may-ari ng gawain ito.